Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, ang kabayan ng kaliwan ng kaliban na Santa Maria, mula sa isyong ating nakanap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng ika-128 Philippine Independence Day ngayong nitong nakaraang June 12, 2026, itong isang araw, celebrations yan. Ang bansang Pilipinas ay nagdiwang at inalala ang kalayaan ng bansa mula sa pananakop ng Kastila. So ang pamahalaan mula sa Pangulong Marcos ay pinangunahan ang pagdiriwang na ito sa Manila. So yun. So pinagdiwang nitong nakaraang June 12 yung Philippine Independence Day. Ito yung ating kalayaan mula sa pananakop ng Kastila noong panahon ng Kastila. So yun. So ito yung talagang araw ang ating kalayaan, June 12, 2026. So ang iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan ay nagdiwang din ng kalayaan ng bansa. So ang ating PNP ay naglatag naman ng seguridad sa pagdiriwang ng araw na ito. So, sinecure ng ating PNP yung buong bansa mula sa Metro Manila sa pagdiriwang nitong araw ng kalayaan. So generally peaceful ang pagdiriwang na ito. So yan, generally peaceful di umano ang pagdiriwang ito holding sa ating PNP. Bagamat mayroong ilang mga konting pakipagharap sa mga ating kababayan sa boses ay secured yung araw nito. Yung araw na yan nung nakarang June 12. So ang ilang mga kababayan naman ay nagprograma sa Manila upang ihayag ang kanilang damdamin at hinaing sa ating pamahalaan sa sitwasyon ng bansa para sa ating kalayaan. So yan nag-ilos protesta o nagpahayag ng hinaing yung ating mga kababayan sa ating pamahalaan. So hinggil doon sa kalayaan. So ngayon ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng ika-128 Philippine Independence Day, itong nakarang June 12, 2026 celebrations ay nakikiisa tayo sa lipunang Pilipino mula sa ating pamahalaan sa pagdiriwang ng kalayaan ng bansa. Sinusuportahan natin ang panawagan ng ating Pangulo mula sa pagkakaisa para sa ating kalayaan at gamitin ang ating kakayanan para sa kapakanan ng bansa. Ang kanyang binitawang mga salita ay ating dinggin at isabuhay. Yung kanyang paghikayat, pagbibigay sa atin ng inspirasyon o pagbibigay sa atin ng paghikayat sa hinggil dito sa pinaghirapan ng ating mga bayani. Ganyan din ay ating sinusuportahan ng hiniing at panawagan ng ating mga kababayan hinggil sa ating kalayaan na hindi tayo dapat napapasakop sa mga dayuhan mula sa paglalagay ng Estados Unidos ng kanilang base at paggamit ng ating teritoryo para sa kanilang pansariling layunin sa mundo. So yung ating mga kabayan na kanilang tinitingnan na hinaing, ang hinaing nila ay nakita na mayroong yung paglalagay ng base ng Estados Unidos at paggamit ng ating teritoryo, ng ating bansa na over kesa doon sa pag-ugnayan lamang bilang alyansa o bilang kaibigan na bansa o mayroong mabuting ugnayan as alliance with the Estados Unidos. So nais nila na hindi ito sakupin ng indirectly ng Estados Unidos at using with our land para doon sa kanila mga sariling interest para at hindi paggaman ay mas unlimited from the na dapat lamang limitado nila pag ugnayan sa ating bansa. So yun yung kanilang ano. So,
tayo naman yung nakikita kung ganun yung ginagawa talaga ng Estados Unidos in our country. So hindi naman maganda ganun. Pero hindi naman natin sinasabi tayo huwag makipag-ugnayan sapagkat lahat ng bansa dapat tayo open sa pakipag-ugnayan sa kanila, but hindi to the terms na tayo ay kanila kukontrol. So yung ating pakipag-ugnayan sa sino mang dayuhan o ibang bansa kagaya ng Estados Unidos ay hindi dapat nakakasaklaw at gani sa ating bansa, kundi magkaroon ng wastong limitasyon na pakipag-ugnayan na hindi ito nakakasakop at control at ginagamit lamang ng bansa. So yun. So tayo dapat ay ganoon yung pakipag-ugnayan sa bawat mga bansa, even our allied countries. Hindi ganoon. Porque aliado, hindi man aliado ay ganoon yung maging situation na parang according to them ay nagagamit na pakokontrol na yung ating bansa pamahalaan in connecting with the US. Kung ganun talaga yung nangyayari. O di kita. Kaya hindi tayo ay hindi sumasang-ayon kung ganun yung nangyayari ginagawa ng Estados Unidos. So sana sila ay tayo at sila magkaroon tayo ng mahusay na ugnayan without them to control our country. So paigtingin natin ay ang pag-ugnayan sa United Nations upang dito magkaisa ang mga bansa mula sa kapayapaan at kaunlaran ng bansa. So, doon sana tayo dapat nagkakaroon ng pagkakaisa. Every country na para may unity and peace all over the world. So mapayapa ang buong mundo at tingnan mo nila yung napangunahin ng United Nations. Kapayapaan sa buong mundo at followed ay siyempre yung pagpapatubad ng karapatan ng tao o pagtutulungan ng bawat mga sa iba't ibang mga layo ng United Nations na nabubuo roon para magkaroon tayo ng mahusay na mundo at ang mga bansa ay nagkakaisa. So dapat din yun ang pagtingin ng bawat mga bansa at ang Estados Unidos ay isa dyan sa siyempre sa United Nations at yung pakipag-ugnayan natin yung maganda para sa kanila, which is ang Estados Unidos ay isa sa mga pangunahing limang permanent seat in Security Council. So magandang bagay na sila may pag-ugnayan din sa ating bansa at aliado. Bagamat hindi naman mahusay kung sila ay kokontrol naman sa ating bansa. So tayo ay makapag-ugnayan ng mabuti sa kanila na hindi naman tayo kanila sinasamantalang gamitin o kontrolin. Ano ng mga bagay. So muli ating pasalamatan at pagpugayan ang ating mga bayaning martir noong panahon ng Kastila at patuloy natin sikapin na ang kanilang pinaghirapan ay ating alagaan ang ating kalayaan at kasarinlan. Kaya huwag natin itong ipaagaw muli sa anumang uri ng pananakop at kontrol mula direkta o indirect ang pagkontrol ng dayuhan. So yun. Yan ating patuloy na pagpugayan, pasalamatan, yan, taon yung ating mga bayani, yung mga martir na bayani ng panahon ng Kastila, sina Andres Bonifacio, Jose Rizal, etc. At syempre hindi lamang yung mga kilalang mga bayani, maging ang mga Pilipino ay bayani tayong na diyan, na ating mga ninuno na nagtulungan para yung Kastila ay hindi na tayo tuluyang masakop. So, at iba't ibang mga pangyayari na mga sumasakop sa ating bansa. So naway gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos at Panginoon Kristo ang buong mundo at ang kalayaan na kaloob nila sa atin ay patuloy nilang ipagpala at tulungan tayong palaguin ito. So yun. Sana tayo ay patuloy na gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos ng ang buong mundo at doon sa kalayaan ay pinagkaloob nila sa atin. Sana patuloy tayong gabayan para lalo nating maprotektahan, mapagtibay ng palago ang ating kalayaan. So yan. So at ay tulungan sa kapagkakaisa sa United Nations at lalong-lalo na kung hindi magkakaisa siyempre sa pananampalataya kay Panginoon Diyos at kay Panginoon Jesus. So muli maliwalagan ng ating banal na Santa Maria ang sambayan ng Pilipino mula pamahalaan at mga miyembro. Yung pamahalaan mamahala ng mabuti, matuwid, tugulin yung karapatang ng tao, patas ng justisya. At iwasan yung pang-abuso, korupsyon, opresyon. At yung mamamayan naman ay iwasan yung paglabag sa batas, paglabag sa pamahalaan, magpusuportahan yung mabuting pangmahala, patas ng justisya, karapatang ng tao. Sige yun.
ay mapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, may pagkakaisa, at patas ng hustisya, at higit sa lahat ay makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa ating Panginoon sa Kristo, at magkaroon tayo ng higit na unlaran at kaligtasan spiritual. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsaboses na naman ang Human Rights Promotion sa linggong ito hinggil sa mga isyong ito na ating tinunghayan nakapagdiriwa ng kalayaan ng ating bansa. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.